nahimo na diha, no? And then of course diri sa Dumoy, no? Although mao na siya ang pinakatumoy o pinakadulo na sa among distrito. Although that is also paingon pod sa Turil, sa 3rd district, no? Andito sa Pequeño, paingon na Kalinan, no? So diri sa Dumoy pod, no? Dumoy ug Bagua Playa, importante pod natay mga projects karon para mapalapad po nato ang kalsada nato diha, ang highways nato diha. So these are the areas na gusto natong i-develop, no? Especially when it comes to residential and light commercial areas, para ma-decongest na diri sa city proper. Gusto nato ma-develop ang katong mga area kay para diri na ta mag-uot dinhi sa tunga sa poblasyon area ug sa atong city proper area. Kinahanglan kung gusto gyud nato ma-develop ang atong syudad, kung gusto gyud nato ma-develop ang atong distrito, kinahanglan i-develop pud nato kining ginatawag na outskirts. O diri sa 1st district, mao ni ang mga tumoy nga mga barangay, kini ang mga pinaka-lagyo na barangay sa among distrito. So we're slowly developing the infrastructure projects kay para kato nga mga barangay na ginatawag na lagyo na mga barangay, although dili na kaayo karon because of the roads, no, that we've also built. But again, kung atong tutukan kana siya, maka-sustain gyud ta sa kining kalambuan para sa atong distrito. Congressman, sa among pagkasayod nga ang Nograles of Plan Karsada di lang nag-develop sa mga gingon atong dagkong karsada diri sa unang distrito ni atong syudad sa Davao. Gani lakip sab ang mga karsada padung dito sa mga residential areas sa kabarangayan. Diyon sa inyo pagbahin sa pundo, Congressman Carlo, aron nga maapod kini ngadto sa commercial ug sa residential area. Lain man gud ang pwede natong kuhaan og mga budget, no? So sama aning kung dako big ticket or big cost items na ang pag-usapan nato, syempre kinahanglan mahangi gyud ta mangayo gyud tag budget gikan sa DPWH, no? So sama to continue, no, sa akong gisulti, no, napatay mga barangay sama sa Langub ug Magtuod, kinahanglan pud nato i-develop dinhing area sa Matina Pangi ug Catalunan Grande, although different barangays na siya, natay kalsada na gustong i-develop diha sa likod kay para magdikit na ang duha ka barangay, maka-access na ka from Pangi, makadiretso na ka sa Catalunan Grande, from Catalunan Grande makadiretso na pud ka sa Pangi. Then of course ang barangay Talomo, dili pud nato kinanan tutukan pud nato ang barangay Talomo na Bukana. So mao ni ang ginatawag ng mga barangays na naa sa kanang ginatawag na Talomo sub-district nato. So kung dako nga budget ang gikinahanglan, pangayoon gyud nato na sa national, no, from the DPWH, from the Office of the President, from the Office of the Secretary sa DPWH, we really need to ask for more funds para diha. But sa akong PDAF pod o kanang ginatawag na Priority Development Assistance Fund, makakuha pod ta diha og budget para sa katong mga kagmay nga mga kalsada na dili kayo mga highway na ginatawag kundi dili kanang mga residential areas na imong ginasulti. So katong mga request sa mga barangay ato nan siyang ginatigom, ato na siyang gina-order by priority. And then kato lagi murag mahulog na first come first serve, katong pinakauna na nangayo og kalsada dinhi nangayo kalsada dito motong atong unahon. But of course, we also have to distribute it to the 54 barangays kay 54 ka barangay ang naata din sa unang distrito. And then so nami technique na katong first come first serve, and in terms of priority and in terms of equality. So mao ni ang formula na ginagamit namo para tanan makatilaw. Tanan pod na barangay at least makatilaw sila og kalambuan or makatilaw sa project gikan sa atong distrito. So kinahanglan yun, Congressman, nga magkugig yun ang mga barangay official para nga sila di makaon na dayon og request. Anyway, kabalo naman na atong mga leaders diha sa barangay na inana gyud ang kinahanglan ng buhaton kay para ma-prioritize pod nato ang ilang mga request. Nasgutan nato ni kaniadto pa Congressman Carlo Nograles sa pang gusto na kong ibalik aron nga madugad usab sa mga wa pamasayod Congressman Carlo. Nganong ang ubang kongresista daghan ang mga nahimong proyekto. Buta na to sama nimo. Oy kung ikumpara sa ubang congressman, duda ba ba gingon natong pinalabi o kini pagaputapod sa mga proyekto gikan sa kuron Congressman Carlo? Wala ta kabaloan na Zalds, no? Toy basta ako ang ako lang ginabuhat is kung unsa may dapat natong buhaton, kung unsa mang klaseng representasyon o unsa klaseng
kakugi ang atong gikinihanglan buhaton para makakuha gyud ta og daghang mga kaayuhan gikan sa kaulang Maynila para mabubo nato dinhi sa atong unang distrito ato ang kana siyang ginabuhat. Of course, dili man siya sayon buhaton. Kay kinihanglan kulit gyud ka, kinihanglan kugi gyud ka, kinihanglan naa gyud ka dito pirmi, kinihanglan magpagbaga gyud kag naon dito. No, it's really something na kinihanglan gyud nimo buhaton kay isip representante, siyempre trabaho gyud nimo na siya. O kinahanglan seryosohon gyud nato ang atong trabaho kay siyempre pasalig man ta sa atong katawhan na atong ihatag ang angay ihatag para sa atong distrito, para sa kalambuan sa atong distrito. So kung unsay mga klaseng pwedeng buhaton diha atong ginabuhat, either by request letter, either by through representation, through personal visits, through phone calls, through text message, through tanan na pwedeng buhaton. So ato nang ginabuhat. Maningkamot gyud dili kay ingon nga uy lakas si Congressman Carlo. Dili na inaana Zalds no kay sama na ako sa akong pag-distribute sa mga projects para sa 54 ka barangays. Siyempre, experience gyud nato din kung kinsa tong mga sigig follow up, kung kinsa tong kugihan, kung kinsa tong kay kung magpaabot lang ka, of course, pwede man may matagaan man siguro, tingali ka, pero pangutanag ka na sa or pinalampod or dito na ka sa pinaka siguro pinaka last na siguro. I don't know, no? Pero sa among experience, ana man gyud na, no? That's human nature. So kinihanglan kung kulit gyud ka, kung pugi gyud ka, pansinon gyud kanila. Murag inana. Butang na nato na pansinon gyud kanila. Pareha na gud sa barangay po nga nag-request po siya kaubansal sa iyang ginaingon ni Congressman nga first come first serve. No, kinsa tong kugihan, kinsa tong kulit, mao gitoy magabaton og ano. Sa mao pud ang iyang ginabuhat dito sa kauluhan dili kay ingon nga kanon man nga hukaran lang ka dili man na pwede kinahanglan follow up. So mo na diha nga daghan kung hatod si Congressman. Okay, una nako tukion ang mga pangutana gikan sa atong mga kabarangay Congressman. Duna kabay laing proyekto nga gusto nimo hisgutan karon? Well, of course, kay murag matapos naman ang school year, ang sunod na lang po namong tutukan karon kining scholarship support para sa bagong school year, no? So mo ni siya, then of course napatay Oplan Kalusugan na naga-free medical missions ta, and then of course katong Oplan Kabuhayan na importante po natong tutukan tungod kay nakita nato, no, na ang matod pa sa SWS ang unemployment rate misaka mitaas siya from 20% nahimong 24% last December of 2011. So that's one issue na kinihanglan po nato tagaan og pagtagad ang unemployment, which is why ginatutukan nato ang scholarship. But of course kay dili man tanan pwede mahimong college scholar, napo tay Oplan Kabuhayan na livelihood, no? So nagato ta sa mga barangay, nagahatag tag livelihood skills, livelihood training, mga livelihood kits, kining ginahatag nato sa atong mga ma-training sa livelihood kay syempre gusto nato tabangan na ang tanan natong mga lumulupyo sa siyudad sa Davao ug sa unang distrito pa syempre kinihanglan mahimong produktibo, no? And they can only be productive and syempre gusto po nato na matabangan po nila na sila kakayahan na matabangan nilang pamilya. Importante na nagid sila trabaho or dili kabuhayan or livelihood. So usapod kini sa mga ginatutukan nato, especially in light of the fact na unemployment is rising kuno dinhi sa atong nasod. So at least for the first district sa Davao City or at least for Davao City, kinihanglan tutukan gyud nato kini siya. Okay, Congressman, dirita no, magpalahi tag kuan dirita sa Dakbayan sa Davao. Uso na po daw ang tulis ug patay dinhi sa tuang Dakbayan ug ang usa ka pinaka prominente kaayo nga kaso kini nga pagtulis patay sa usa ka nursing student nga si Marjorie Kwan. Unsay imong ikasulti kalabot sa mao nga hitabo, Congressman? Naman ko'y nabasa sa usa ka mantalaan na katong gidakop lagi daw na suspect is below 18. So kuno, no, so wala ta kabalo. Pero at least by the very fact na ginagamit nila na below 18 sila means na talagang ginaabuso kining ginatawag na Juvenile Justice Act, no? Na dugay nang ginasulti na tungod aning Juvenile Justice Act
katong mga nagahimog inanang klaseng mga krimen makalusot lagi daw. So that's why in Congress, usa kita sa mga authors aning pag-amend sa Juvenile Justice Act na atong i-lower ang age of criminal responsibility. So kana siya, ako ug si Congressman Escudero, ang papa ni Cheese Escudero, amo ni siyang ginatutukan. And in fact, na-report na namo kini siya sa committee and we're only waiting for it to be reported sa plenary. Because okay namin sa committee report, nanay committee report, gikinihanlan lang namo ang boto sa atong mga kasamahan diha sa Kongreso para sa amendment sa Juvenile Justice Act. Doon ay nagababag, hindi na mag-ingon, hindi na sulti kung kinsa nagababag ana. But we are trying very hard, no? Ako ug si Congressman Escudero, trying very hard na ma-push namo ni sa House of Representatives. But aside from that, we've also been able to make representations diya sa national government para makakuha tag mga additional patrol units para sa atong distrito. Patrol cars para sa siyudad sa Davao. Police patrol cars, police patrol motorcycle, mga additional handcuffs and additional equipment para sa atong mga kapulisan din sa siyudad sa Davao. So basically mao ni ang ginabuhat nato. Of course limitado ta kay congressman lang ta. So mao lang niya ang pwede natong, these are our limitations. Mao ni ang ginabuhat nato para matabangan natong atong mga kapulisan din sa atong siyudad sa Davao ug sa atong distrito. Gingon sab sa mga kaigsunan ato sa kabarangay congressman nga misamot lagi kining gingon nga tulis ug patay tulos sa paglingkod sa bag-ong hipi sa kabarangay sa siyudad sa Davao. Nga may ba nimo Congressman Carlo Nograles nga kinahanglan ba gyud nga pasabton ni DCP o Director Ronald de la Rosa ang katawhan nga nung kalit nga bigara ang mga turista? Una sa tanan, kinahanglan tagaan pod nato og tsansa bago lang siya naglingkod, no? So we have to give him a chance to prove himself and make the necessary steps and measures para ma-curb ug masulbad niya ang mga krimen na nahitabo din sa atong siyudad sa Davao. It's unfair to attribute all of it to him tungod lang sa paglingkod niya dito na nigawas ang tanan, no? I don't think that's a fair treatment and that's a fair assessment, no? Kinahanglan tagaan nato siya og chance. And isip chief sa police din sa siyudad sa Davao, I think he's also gina-explain naman po niya sa publiko, no, kung unsa ilang ginabuhat. In fact, nanay mga police visibility, nanay mga checkpoints na ginabuhat karon ang atong siyudad, ang atong mga kapulisan, and I'd like to congratulate them for that. Importante ka na ang police visibility, mga checkpoints din sa atong siyudad sa Davao. Makahasol man ang atong katawhan, at least it's one way to actually deter ang crime din sa atong siyudad. Ang mga naitabong tourist diri sa siyudad sa Davao, Congressman Carlo, naitabo gamit ang mga tag-as o taas kay nga kalibre sa pusil, doon na po'y insidente nga mga prominenteng mga personalidad diri sa siyudad sa Davao. Sa imo tanaw, Congressman Carlo, kinahanglan ba gyud nga imbestigahan kining pagkatag sa anabas diri siyudad? That's also one way, no? Kinahanglan imbestigahan nato, but aside from investigation, I think what's really needed now is action. Kinahanglan aksyonan na gyud ni siya. That's why I'd like to congratulate ang atong mga kapulisan na nagabutang na sila mga checkpoint o police visibility, because that's one way na para kung naay police visibility na mga checkpoints, baka basi pinagi sa inana makadakop gyud kining mga illegal nga armas, no? Or maglisod actually ang mga krimen. Maglisod mga kriminal na magdalag mga armas kung kita nila na mga checkpoint. So I think kinahanglan dugangan pa ang mga checkpoint, dugangan pa ang police visibility. And kinilagi kinihanglan mga yutag tabang gikan sa atong mga barangay, mga lideres nato sa barangay na maghatag og mga importanteng impormasyon, no, sa atong mga kapulisan regarding sa katong mga naa sa barangay na nagagunit og mga armas. And uban pa mga krimen na nahitabo sa ilang mga kabarangayan. So it's really a joint effort, no? Ang atong mga barangays, ang atong local government, ang atong police, ang atong mga public officials, kinihanglan magkahiusag yun ang tanan aron subaron kining mga problema. Lain po yato, Congressman, sir, ang DPWH mitabang na sa pagsulbad sa problema sa baha sa dakbayan sa Davao. Pinaagi sa pagbuo og 36 milyones ka pesos nga proyekto diha sa may Rojas Boulevard, no? Ginamonitor ba sa imuhang opisina ang ang tanan mga projects sa DPWH ato na siyang ginamonitor, and nagapatabang pud sa ato mga barangay officials na kanunay pud nilang i-monitor ang progress kay ang drainage lagi, ang problema sa drainage
is kung dili nato i-monitor na, dili nato tutukan tungod kay naa na sa ilawom sa yuta, wa ta kabalo kung unsay naa sa susulod diha. Mahibaw-an makita lang nato na siya kana mga culvert, kana mga drainage system, makita lang nato na siya kung ongoing ang project. Human sa project, pag masarado na nila na, masemento na, matakluban na nila na siya, wala ta kabalo kung unsay sulod o unod ni ana, di ba? Wala ta kabalo kung unsay nasa ilawom ana na drainage project. So kinihanlan karon ang monitoring, during the implementation, diri dapat ta mag-monitor sa project na kung sakto ba gid ang culvert, ana ba gid na kadako, kung nagdikit ba gid ang culvert, kung naa ba gid drainage, etc. etc. Diri ang dapat mao ni ang crucial na time na dapat natong tutukan. Usa nila tabunan kana. Kinihanlan tan-awon gid natong sakto. And our office and the barangay officials have been closely monitoring kining mga projects. Ang tanang projects, no, dili lang diha sa Boulevard, kundi sa ubang area. Pero makahatag pud og hassle syempre sa atong mga riding public, no. Pero ang ako lang ginapangayo na kinahanglan taasan lang nato ang atong pasensya, kinahanglan sakripisyo. Antos lang taggamay tungod kay anyway, this is for the benefit of the whole city. Kung makaantos man taggamay nga panahon para sa taas na panahon makabenepisyo ta, antos ang taggamay. Okay. Tungod sa kining gipahigayon nga PAL Golf Interclub Congressman dinhi sa to ang syudad, di pa lang gyud dugay nabalik ang paglaom sa sports tourism sa syudad. Matud sa mga opisyalis sa kining PAL Interclub nga mga 60 milyones kuno ang naadto sa mga negosyo sa syudad tungod sa maong dula. Sa kaso sa USEP Sports Dome nga inyong gibarog, Congressman Carlo, unsa kaha ang matang sa sports tourism ang pwede mapahiluna sa maong pasilidad? Well, because of the sports dome, pwede ta magpadula sa PBA diha. Pwede ta magpadula sa collegiate balls, no? Collegiate basketball, pwede ang collegiate volleyball. Ang tanang mga padula pwede diha sa atong sports dome. So, kung naatay mga boxing events, naatay mga basketball events, naatay volleyball events, and all these sporting events, mga palarong pambansa, etc. etc. Naanatay venue para ana. And importante pod kana siya because kining sports tourism makahatag yun og dakong investment, no, dakong maka-circulate gyud ang kwarta basta na sports tourism event, no. And we'd like Davao City na mahimo po siya sports tourism event kay para mailhan po ng Davao City, makatabang na ta sa atong tourism, makatabang ta sa atong turismo, and makaboost ni sa atong turismo. So, daghan na po ang muadto sa syudad sa Davao. And of course, dala nila ang tanan nilang kwarta and then makahatag dugang trabaho, negosyo para sa atong mga katawhan din sa atong syudad. So, again, ang USEP Sports Dome nato, ang tumong gyud nato ana is makahatag tag venue, no, para sa mga padula, mga convention, mga dakong events, na natay venue para ana makatabang na sa atong universidad sa USEP, makadugang sa income sa atong universidad. Kining maong income magamit nato para sa duga pa mga scholarship, para makahatag tag maayong edukasyon para sa mga nanginihanglan. And of course, makatabang pod sa atong syudad in terms of investments, in terms of tourism, in terms of, syempre, with tourism comes jobs also. So, mao ni ang mga target of